Hello minasang! Welcome back to our Yokohama bonding trip at part 2 na tayo. If you watched the first part, thank you so much! At kung ngayon ka palang nakapanood, no worries! Samahan mo pa rin kami sa adventure today. In this video, we're diving into something fun and unique. I-explore natin ang Cup Noodles Museum. May sarili kang noodles na pwede mong gawin. And then, we're going up sa isa sa pinakamataas na building sa Japan, ang Landmark Tower. So tara na, tuloy natin ang saya, kwentuhan at exploration dito sa Yokohama. Punta kami doon. Sa Cup Noodle Museum. Kayo lang place diri kay hilom, wala kay tao. Dili ka magdali-dali. That's why I like it here. Char. Pero gusto mo tindog ka dere tapos picturean pa ka. Sige daw. Ay mong photo bomber kay ang ano. Imong phone. Red ba sa fest or Kalaag ang mga taga-bukid. Ganahan ko sa weather today kay dili kay siya bugnaw, dili kay siya init. Yes. nakagwapa. Pero dili yapon kalimtan ang sunscreen, guys. Kay grabe ang ilahang ko Andri Makailad ilang init dari. So sa pagdali-dali na ko ba, nabalance ako ang buong. Ay. At least nakita nga blush on. Hello. Sige lang, glowing mga skin. Hack. So, ay, muna guys, magpalit na mo sa iya og Wakanaro Beauty. Ning insert og kanang ad. Kanang ka magluya, pag natali mo binuot. Oh. Thank you. Look at the Cosmo, guys. Karap lang. Ayan guys, welcome back sa part 2 ng aming Yokohama bonding trip. If you watch part 1, salamat talaga. At kung ngayon ka lang nakahabol, no problem. Samahan mo pa rin kami sa mga susunod na ganap. After a fun and chill night sa stay namin sa Navios Yokohama Hotel, ito na, on our way na kami papunta sa Cup Noodles Museum. At believe it or not, isang minutong lakaran lang po siya. Pero kahit short walk lang, ang sarap damhin ng vibe ng Yokohama, promise. With the view of Cosmo World, the peaceful bay view, and that slow, relaxing pace ng city na parang sinasabi sa'yo, walang kailangang i-rush, enjoy lang. O diba bongga? At syempre, habang naglalakad kami, hindi mawawala ang kulitan, tawanan at simpleng saya na mas masarap kapag kasama ang mga mahal sa buhay, of course. Kaya tara na, samahan nyo kami ulit today. Mag-customize tayo ng noodles. Wala to na lang na to.
naon sa may kasulti sa Yokohama. Asa kagwa. Diha na po ta matulog oh. Alkan sa manggod, mahal diha po niya, dili room. Kuan sa kanimo sa onsen nga rest lang. Pero na ay room pero ang room magdali-dali ka 3 hours lang. Mahal kaayo. Kasi kana nga hotel bongga kayo. Unya Pan Pacific. So, wala kaming reservations. Titingnan natin kung makakapasok kami. Ayan, dito sa Cup Noodles Museum, hindi lang ito basta museum, para kang pumasok sa isang ramen wonderland. At bago tayo mag-start, quick info lang po. Ang entrance fee dito ay 500 yen for adults and kids get in for 200 yen lang po. Super affordable, diba? For all the fun you'll have. The Cup Noodles Museum isn't just for kids. Kahit adults, sobrang maa-amaze dito. This place is dedicated to Momofuku Ando, the inventor po ng instant ramen. Imagine, isang simpleng idea lang noon, naging global favorite. Diba bongga? Malalaman mo dito ang timeline ng instant noodles. Ang simula ng lahat. Nagsimula lahat noong 1958 sa inbensyon ng first chicken ramen ni Momofuku Ando. And from that moment, nagbago na ang world ng ramen. Hindi lang yun, may space ramen pa. Yes, you heard it right. Ramen made for astronauts. Sobrang cool, diba? Oh, they actually created a special type of ramen na pwede nilang dalhin sa space. Isn't that just amazing? From the kitchen to outer space, instant noodles really become a global icon. Isa sa pinaka-cool na experience dito sa Cup Noodles Museum ay ang mini-movie na ipapakita sa inyo ang inspiring journey ni Momofuku Ando, ang nakaisip at nakabuo ng instant noodles. Makikita mo sa pelikulang ito ang mga struggles at challenges na dinadaanan niya. Pero higit sa lahat, matutunan mo kung paano ang determinasyon at creativity ni Ando ang nagdala sa kanya sa tagumpay. At ito pa, he was 48 years old when he created the first instant noodles. Can you believe that? At sa edad niya yun, hindi siya nag-give up. At patuloy siyang nagtrabaho kahit maraming tao ang nagdududa sa kakayahan niya. The lesson here is clear. Success knows no limit. Hindi hadlang ang edad o kung saan ka nagsimula. Ang pinaka-importante ay kung gaano ka kadeterminado na magtagumpay. Kung may passion ka at may diskarte, walang imposible.
Kaya habang nanonood ka sa mini-movie na to, mararamdaman mo talaga kung gaano kahalaga ang perseverance at kung paano ito nagbunga ng global success. Success can come at any age, basta may focus at tiyaga. At alam niyo ba, isa sa pinaka-special na interactive spot dito sa museum ay yung exhibit kung saan ipinakita kung paano na-discover ni Momofuku Ando ang unang instant noodles. Dito, mararanasan mo kung paano siya nag-eksperimento sa mga simpleng ingredients at kung paano siya nagkaroon ng breakthrough moment. In this area, you'll get to see the step-by-step process na ginawa ni Ando noong 1958 habang inaral niya kung paano gawing mabilis at madaling lutuin ang ramen. It's a great way to experience how Ando's determination and creativity lead to one of the biggest food innovation ever. So kung gusto mong makita kung paano talaga nagsimula ang instant noodles, this spot is a must-see. Isa pa sa pinaka-unique dito, may mga life-size noodle cup rooms na pwede mong pasukin. Yes, para kang pumasok sa loob ng malaking cup noodles. Magandang spot para mag-post at mag-take ng photos na siguradong magiging highlight sa feed mo. And don't miss out on the quirky ramen facts scattered around the museum. Mga fun facts about ramen and instant noodles na hindi mo inaasahan. Like, how instant ramen was even sent to space. Tapos, may mga interactive displays din na pwede mong galawin at laruin. Kaya naman perfect na hindi lang puro panunood kundi hands-on experience rin. Talagang sobrang saya i-explore lahat ng exhibits dito. Hindi lang ito para sa mga ramen lovers. Kahit sino mag-i-enjoy sa mga creative and fun activities na meron dito. Ang daming interactive spots dito sa Cup Noodles Museum na siguradong mag-i-enjoy ka. Mula sa mga photo ops na pwede mong gawin with friends hanggang sa mga noodle-themed exhibits na puno ng creativity. Lahat ng corners dito, Instagram-worthy. Ibang level ang fun habang tinutuklas ang museum. This place is super family-friendly. Hindi lang para sa ramen lovers, kundi para sa lahat. Bata man o matanda, siguradong mag-i-enjoy dito. Kung mahilig ka sa hands-on experience, sa mga lugar na interactive, creative, at fun, this is the place for you. May mga activities na swak sa kids, like customizing their own cup noodles, drawing their own cup designs, at syempre, ang favorite nilang part, eating what they made. And for adults, it's not just fun, it's nostalgic rin. Maalala mo yung mga panahon na noodles lang ang comfort food mo after a long day. Ang dami ring Instagrammable spots, so perfect to for bonding with your barkada or loved ones. Pwede kayong mag-picture sa mga life-size noodles displays, quirky exhibits, or habang ginagawa nyo yung sariling ramen nyo. At habang nag-ikot kayo, ang daming moments na pwedeng pagtawanan, kwentuhan, at iba pa. Hawaragan kayo, grabe. Asa? Doon. Ano?
はい。Ah, magpalit. Okay. Isa sa pinaka-fun at pinaka-inaabangan na part dito sa Cup Noodles Museum, yung Make Your Own Cup Noodles Experience. Promise, sobrang saya nito. Unang step pa lang, may art attack moment ka na. Bibigyan ka na ng empty cup at ikaw mismo ang magdi-design. Pwede ka mag-drawing, magsulat ng name mo, maglagay ng doodles, o kahit love letter kung gusto mong irigalo ito. Lahat gamit ang colored markers. Kaya, unleash your creativity talaga. Tapos, once done with your masterpiece, iikot ka sa assembly line na parang factory setup. At ikaw mismo ang pipili ng soap base. May classic chicken, seafood, kare, at marami pang iba. Then comes the best part. Pipili ka ng 4 na toppings from a wide variety of options. Corn, green onions, Naruto, cheese, shrimp, and even mystery toppings na minsan may surprise. Every cup is 100% unique, customized by you and for you. After mo mapili lahat, i-seal and shrink wrap na yung noodles, just like in real factories. Din lalagyan nila ng inflatable bag na cute and safe dalhin pa uwi. Souvenir na, snack pa. Kaya kung mahilig ka sa DIY, art, food, or anything hands-on, this activity is definitely for you. Perfect for kids, barkada, couples, lahat mag-i-enjoy dito.
Another instruction. After mag-ikot at mag-explore sa mga exhibits, syempre, gutom na yan. Good thing may food court area dito sa Cup Noodles Museum, guys. At hindi siya basta-basta. It's called the Noodles Bazaar. And it is designed like an old school Asian night market po. Pagpasok mo pa lang, para ka nang nag-teleport sa ibang bansa. Dim lights, colorful signs, street food vibes, ang aesthetic. Dito, you can try different noodles from around the world. From Japanese ramen, Thai tom yum, Vietnamese pho, Indonesian mee goreng, Italian pasta, at even Korean cold noodles available dito. Each bowl po is maliliit. So, enough na po siya na pwedeng mag-try ka ng iba't ibang flavors. Perfect po siya for food trip bonding ng friends and family mo. Pero wait, ito talaga yung napaka-wild. May cup noodles ice cream po. Yes, legit! Ice cream na may toppings like fresh dried noodles, kern, and even hint of that savory flavor na somehow works. Kasi kuhang-kuha talaga yung lasa. Ramen na ramen talaga, nakakatawa guys. Sobrang unexpected pero ang saya itry. Weirdly good and totally Instagrammable din. Kung adventurous ka pagdating sa food, must try talaga to. Kaya after all the exploring and creating, this is the perfect spot to chill, eat, and laugh about your favorites and food experiments. Foodie heaven with a twist, ika nga. At syempre, hindi kompleto ang trip kung walang pasalubong. Before you exit the Cup Noodles Museum, dumaan muna sa super cute and quirky gift shop na siguradong mapapawa. At OMG, ang cute sa'yo. Dito mo makikita ang lahat ng klase ng cup noodle merch. You can imagine, may mga mini keychains, ref magnets, cute stickers, pads, and even DIY cup noodle kits na pwede mong gawin sa bahay. So, kung fan ka ng unique souvenirs, ito na talaga ang treasure chest mo. So, meron ding mga limited edition cup noodles na hindi mo mabibili sa regular stores. Perfect pang regalo o pang ako na lang to moment. Kung kasama mo ang friends or family, good luck sa pagpili kasi ang dami talagang tempting. So don't skip this part. Perfect pang pasalubong, perfect pang collectibles, and perfect reminder of this fun and unique adventure. Grabe, sobrang saya and flavorful adventure dito sa Cup Noodles Museum. So, from learning the inspiring story of Momo Fuku Ando, ayan, hanggang sa paggawa ng sarili mong cup noodles, and sa pagtikim sa wild but worth it cup noodle ice cream, sulit na sulit ang experience po. And syempre, may pasalubong pa to seal the memory. Para bongga, 'di ba? Pero hindi pa dito nagtatapos ang banding natin, ha? Up next, we're heading to one of Yokohama's most iconic spots, the Landmark Tower lang po.
So kung bitin ka pa, don't worry, be happy. The adventure continues, syempre. Ayan, after namin mag-enjoy sa Cup Noodles Museum, nag-decide kaming maglakad papunta sa famous landmark tower. Kahit medyo mainit today. Pero worth it naman kasi habang naglalakad, ramdam mo talaga yung slow and chill face ng Yokohama. Walang nagmamadali, walang masyadong ingay, parang ang sarap lang huminga at magmuni-muni. On one side, may ocean view na super calming. Tapos sa kabila, makikita mo yung modern city vibe with clean streets, art installations, at mga locals na relax lang din. Yung lakad namin naging mini sightseeing na rin. With every step, may bagong spot na Instagram worthy. Minsan, hindi kailangan ng rush. Ang sarap din ng maglakad, magkwentuhan at namnamin yung moment, lalo na sa ganitong lugar. Ito na mga mamshi! Finally, nandito na kami sa iconic Yokohama Landmark Tower. Sobrang nakaka-amaze. Kanina pa namin siya natatanaw habang naglalakad. Pero iba talaga pag nandito ka na sa mismong tapat. Isa sa pinaka-nakakawaw na feature ng Landmark Tower is, alam nyo ba kung ano? Yung elevator nila. Guys, hindi to basta-bastang elevator ha. This is one of the fastest elevators in the world. Imagine, from the ground floor paakyat sa 69th floor sa observatory. It only takes 40 seconds po. Grabe, no? As in less than a minute and boom! Nasa taas ka na. It moves at a speed of 750 meters per minute or around 45 kilometers per hour. Grabe, diba? Parang nag-zoom ka paakyat. So habang nasa loob ng elevator, bilisan ang hinga at kapit lang kasi literal ang bilis ng akyat. Pero no worries, super smooth ang ride. Wala karang mararamdamang laglag bituka, just a quick and comfy glide to the top. O diba bongga? And once you reach the Sky Garden Observatory, trust me, sulit ang bilis dahil breathtaking ang views. Kaya ready your phones and heart for the view. At mga mamshis, did you know that Yokohama Landmark Tower used to be the tallest building in all Japan? Yes, from 1993 hanggang 2014, siya ang nangunguna sa taas, towering at 296 meters or around 972 feet high with a total of 70 floors. Grabe, diba? Kaya kapag tumingala ka sa kanya from below, mapapawaw ka talaga sa laki at taas. It's not just tall. It's also an icon of the Yokohama skyline. Makikita mo siya kahit sa malayo. Na parang sinasabi niya, "Oh, ako ang landmark dito ha." And even now, kahit may mataas ng building sa Japan, Landmark Tower still holds a special place sa puso ng mga locals and tourists. Hindi lang siya building, it's a symbol of modern Yokohama, standing proud and elegant sa gitna ng city. Andito pala ako sa 69th floor ha. Welcome to the breathtaking Sky Garden Observatory. Grabe, as in 360-degree view of Yokohama and beyond. Kahit ilang beses ka tumingin sa paligid, panibagong wow moment ulit-ulit, promise. Makikita mo dito ang Yokohama Bay, Cosmo World at ang buong cityscape na parang minodel sa isang painting. At kapag sunerte ka on a clear day, hello Mount Fuji. Kaya lang, hindi siya nagpakita sa amin today. Yes, pwede mo siyang makita from here, standing proud sa kalayuan. Plus, if you're lucky talaga, kita mo rin ang Tokyo Tower. At even as far as the Buso Peninsula, lahat yan in one panoramic view. O diba bongga? Kasi sobrang peaceful din dito guys. Parang kahit ang ingay ng buhay, tumatahimik pag nandito ka.
May chill background music, comfy setting, and floor-to-ceiling glass windows that let you take it all in. Perfect for reflection, for taking, at syempre pang Instagram reel. Ano pa nga ba? Kaya kung mahilig ka sa city views or gusto mo lang ng moment to slow down and appreciate the beauty around you, this is the place to be. At ito pa mga mamshis, alam niyo ba na ang Landmark Tower isn't just tall and beautiful, it's also built to last. Yes, the skyscraper is earthquake resistant po. Dahil Japan is an earthquake prone country, syempre priority dito ang safety. Kaya itong tower, designed with cutting edge engineering. May mga shock absorbing structures at special reinforcement daw to para kahit may lindol, steady lang siya. As in, habang ibang buildings daw umaalog, si Landmark Tower, chill lang, parang walang nangyari. Ganun daw. O di bongga. It is one of the most resilient skyscrapers sa buong Japan. And a true example of world-class Japanese engineering. Nakaka-amaze, diba? Hindi lang siya pang Instagram, pang survivor din. So, habang nag-i-enjoy ka sa view sa taas, you can relax knowing na you're standing in one of the safest buildings ever built in the country. At ito pa, especially para sa mga anime lovers and movie buffs out there. Landmark Tower isn't just a real-life icon. It's also a pop culture star. Yes, this building has been featured in several anime and sci-fi movies over the years. Minsan, background siya sa dramatic cityscapes. Minsan din, center of attraction during some apocalyptic scene. So kung mahilig ka sa anime, especially yung mga set in modern Japan, baka nga pamilyar na sa'yo ang silhouette nitong tower. Yung tipong mapapasabi ka ng, uy, parang nakita ko na sa anime to ah. From romantic scenes sa taas ng observatory to futuristic mecha battles with Yokohama in the backdrop, Landmark Tower has seen it all, even in animation form. Napaka-iconic nito that even in fictional worlds, it still stands tall, literally and symbolically. Kaya kung otaku ka, dagdag thrill to sa visit mo. It feels like you're stepping into a scene straight out of your favorite series. O ano pang iniintay mo? Book na ng ticket at ayan, ilagay sa itinerary mo ang Yokohama. At kung akala mo hanggang view na lang, nope! Landmark Tower is more than just a pretty skyline spot. It's actually part of a massive complex, kaya one-stop destination na siya for everything. Dito pa lang, you'll find a luxury hotel, business offices, and over 200 shops and restaurants. Yes, 200 shops. So kung mahilig ka sa shopping, good luck sa wallet mo. From fashion to souvenirs, Japanese brands to international names, lahat andito na. And kung food trip ang hanap mo, bingo rin! So, ano pang iniintay mo? Gumayak ka na at pumasyal dito. Dahil maraming restaurants na pwedeng pagpipilian. From Japanese cuisine to Western, casual to fine dining, and sobrang sulit mag-explore dito guys, especially after a long day of sightseeing. Tapos kung gusto mo pa ng relaxing overnight stay, may hotel din mismo sa tower, the Yokohama Royal Park Hotel, known for its luxurious rooms and breathtaking views from the top floors. Imagine, gigising ka na ang tanaw mo, Yokohama Bay or Mount Fuji. Kaya whether you're here for the view, the food, the shopping, or just to unwind, Landmark Tower has everything you need in one elegant sky-high package.
Grabe mga mamshi, sulit ang banding today from our noodle adventure sa Cup Noodles Museum hanggang sa breathtaking views ng Landmark Tower. Napaka-memorable ng Yokohama trip na to. So thank you so much for watching and sana na-feel nyo rin yung saya at chill ng araw namin. And if you enjoy this vlog, please don't forget to hit that like button, share this video, and most importantly, subscribe to my channel, Japan Diaries with Hazel. Para sa mas marami pang travel kwentos, food trips, and authentic Japan experiences with heart, let's explore, laugh, and learn together, one adventure at a time. Till next time, arigato gozaimasu. See you sa next lakwatsa, mga mamshis. Try sa 2時間で。Mau. Hey, hi, oh. Ate Shina no vlog to. Hachi bang. Ate Shina, isyo tsurite mo. Unime mo no. Akata si Kula, matitikoreru. Uba ni sabi ko ha mag-inom